Do you want to know one secret in order for you to live a long and happy life? Ano ang simpleng sekreto para humaba ang buhay mo at para maging masaya ka habang nabubuhay ka? Kasi marami sa atin buhay pero malungkot. Hindi po ba? Aanuhin mo yung mahabang buhay kung malungkot at miserable ka. Ano ang magandang gawin para habang nabubuhay ka, masaya ka? Ito po ha, tandaan niyo po. In order for you to live long and happy, you should not take life so seriously. Amen? Huwag mong masyadong seryosohin ang mga bagay-bagay sa buhay mo. Kasi may kasabihan that if you take everything seriously, you will not come out alive. Ang mga serious, agad tumatanda, pumuputi ang buhok, kumukulubot ang balat, agad namamatay. Kapag gusto mong mabuhay, yan ay isang katangian ng Diyos. Hindi po ba? Kasi ang paniniwala natin, ang Diyos ay isang Diyos na mga buhay, hindi siya Diyos na mga patay. Amen? At ang buhay, marunong maging masaya, magpasalamat sa mga bagay-bagay na tinatanggap niya mula sa Diyos. Habang yung tao na serious, palaging merong nakikitang problema sa kanyang buhay. Kaya nga nawawala yung kanyang tuwa, kaya nga umiiksi yung kanyang buhay, kaya nga nangihina siya. Meron pong tatlong bagay na dapat po iwasan natin na seryosohin sa ating buhay. Kung gusto natin na humaba at maging masaya ang buhay natin. And what are these three things that we should not be so serious of in our life if we want to have a long and a happy life? Number 1, do not take yourself so seriously. Tandaan po natin, hindi naman lahat ng naiisip mo ay kailangan paniwalaan mo. Amen? Sa unang pagbasa, pinaalala po ng Diyos sa kanyang bayan sa Israel. Siya ang nagbigay ng kapangyarihan at lakas sa kanya. Pero anong ginawa ng bayan ng Diyos? Gumawa daw sila ng sarili nilang mga hari, sarili nilang mga prinsipe. Nakalimutan nila ang kapangyarihan, ang lakas na pinagkakaloob ng Diyos. Gumawa ng mga sariling hari at prinsipe ang bayan ng Israel na wala mang pahintulot sa Diyos. Anong ibig po sabihin? Lumaki ang ulo nila. Di po ba parang tayo din yan? Kapag mabuti ang buhay natin, kapag wala tayong nararanasang problema, yung mayabang tayo. Akala natin lahat ng ating natatamasa ay dahil pinagpaguran natin. Opo, pinagpaguran mo. Pero hindi ka malalagay sa magandang sitwasyon kung hindi rin sa tulong ng Diyos. Amen? Yan ang kasalanan ng kataasan ng loob. Kapag siniseryoso natin ang mga ginagawa natin sa buhay, kapag nakakalimutan natin na meron ding ginagawa ang Diyos para tayo ay pagpalain. Mag-ingat po kayo pag ganitong sinasabi nyo sa inyong sarili. Kapag nakikita mo na yumaman ka kasi masipag ka. Kapag sinasabi mo sa sarili mo, deserve ko ang masarap na buhay. Kasi magaling ako. Kasi mabuti ako. Pinaghirapan ko ito. Kaya may pera ako. Opo, totoo naman yan. Pero kalahati lang yan ng katotohanan. Kaya meron kang natanggap na mabuti, hindi lang dahil may ginawa kang mabuti. Ikaw ay nakatanggap ng grasya dahil din sa isang mabuting Diyos. Amen? Kapag wala kang ibang sinasabi kung hindi, puro ako, nagkakasala ka na sa Diyos. Nagkukulang na ang iyong pagpapakumbaba. Hindi po ba? Nakakalimutan mo na ang Diyos na may ginagawa sa iyong buhay. My dear friends, do not take yourself so seriously, but give some credit to God. Ang mga hambog,
Hindi po nagtatagal sa mundo yan. Kasi ano ang sabi ng Biblia? That after the pride comes the fall. Pero pangalawa, don't take the negative words of others seriously. Sa Ebanghelyo po, narinig natin, nagpagaling daw si Jesus nitong taong pipih. Pero pagkatapos siyang gumawa ng milagro, nakarinig siya ng pangungutya, paninira sa mga ibang tao. Sinasabi nila, nagpapalabas siya ng demonyo sa kapangyarihan ng demonyo. Pero ito yung nakakapagtaka dito sa sinulat ng Ebanghelyo ni San Mateo. Pagkatapos nakarinig ni Jesus ng ganitong negatibong komento, wala tayong narinig na reaksyon o tugon sa Kanya. Pinagpatuloy lang ng ating Panginoon yung Kanyang pagmimisyon, yung Kanyang pagtulong sa ibang tao. Hindi po nagsalita si Jesus sa mga kaaway niya. Anong ibig sabihin? Hindi niya sineryoso yung masamang salita na binitawan nila tungkol sa Kanya. Alam niyo po mga kapatid, kung palagi mo na lang pinakikinggan at iniisip yung sinasabi ng ibang tao tungkol sa iyo, mapapagod ka, madidepress ka. Amen? Minsan, sasabihan ka ng iba, uy, tumataba ka. Anong gagawin mo? Mag-e-exercise ka, magdadayat ka. Pag pumayat ka naman, makakarinig ka din sa kanila, hindi po ba? Anong sasabihin nila? Hindi mo bagay ang payat. Saan ka lulugar? Payat, mataba, kahit na anong gawin mo, meron pa rin pupuna sa iyo. Kumain ka na lang at mag-enjoy ka sa pagkain. Kasi minsan meron mga iba, pinakaingat-ingatan na nila ang kanilang kalusugan. Napakabata, pumanaw, kinuha agad ni Lord. Minsan meron mga iba, napakabait nila sa kanilang mga biyanan. Tahimik lang, pero anong sinasabi tungkol sa kanila? Suplada daw sila. Anti-social daw sila. So, anong ginagawa? Nakikipagkwentuhan, nagre-reach out, pero makakarinig ka pa rin. Sasabihin na, napakaingay mo daw. Wala kang modo. Nung hindi ka nagsasalita, may sinasabi silang masama tungkol sa'yo. Ngayon naman, na nag-iingay ka na, nakikipagkwentuhan ka, ikaw pa rin ang masama. Kahit na anong gawin natin, meron at merong masasabing masama ang ibang tao tungkol sa iyo. At kung seseryosohin mo yan, sinong kawawa? Di ba ikaw? Kung seseryosohin mo lang ang masamang salita ng iba tungkol sa iyo, bibigat ang buhay mo. Masasaktan lang ang puso mo. Amen? Pangatlo at kahuli-hulihan. Do not take your work or your problem seriously. Ano po ang sabi ni Jesus dito sa Ebanghelyo? Ask the Master for more laborers. Nakita po ng ating Panginoon, marami pang kailangan gawin. Napakabigat pa ng kanilang misyon. Pero, hindi po inubos ng ating Panginoon na mag-isa yung kailangan gawin. Hindi po sinolo ni Jesus yung trabaho. Sabi niya, humingi tayo ng tulong. Kailangan natin ng katuwang. Tingnan niyo po, Diyos na yan. Marunong magpatulong. Ikaw pa kaya? Tao ka lang. Kung hindi mo kaya ang trabaho, kung hindi mo kaya ang problema, magpatulong ka. Hindi ka naman si Superman. Amen? Kung napaka-imposible ng iyong problema, edi iangat mo sa Diyos. Dahil ang mga imposible, ang Diyos lang ang makakasagot niyan. Amen? Hindi nakakahaba ng buhay ang pag-iisip sa problema. Hindi nakakapagbigay ng tuwa ang pagpapagod mag-isa sa trabaho. Kaya kung gusto mong maging masaya, matuto ka naman na magpatulong. Matuto ka naman nang magbigay ng kakaunti mong problema at iniisip sa ibang tao, lalong-lalo na sa Diyos. Amen? 3 things that we should not be so serious of. Yourself. Second, other people's negative opinion. And third, your work and your problems. Pag nagkasakit ka, hindi ka naman tutulungan ng problema mo. Amen? Pag nagkasakit ka, pag nakaratay ka na sa iyong kama, hindi ka naman tutulungan ng problema mo at yung mga haters mo at mga bashers mo. Pag nasa bingit ka na ng kamatayan,
Sinong tutulong sa'yo kung hindi ang Diyos? Amen? Isa lang dapat ang seryosohin natin, ang pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. There are 4 important truths that I want you to know and to remember, my dear friends. 4 na napakahalagang katotohanan sa ating buhay. The first one, you are valuable. Mahalaga ka. Ikaw yung tinutukoy ni Jesus sa Ebanghelyo na banal na perlas. Lahat tayo, nung ginawa tayo ng Diyos, ang sinabi niya, very good. Do not forget that. Ano man ang iyong nararanasan ngayon, may problema man, may kabiguan, meron ka man sakit sa iyong katawan, problema sa iyong relasyon, ano man ang masama na iyong nararanasan, ano man ang pangit na sitwasyon sa iyong buhay, huwag mong kakalimutan yan. You are valuable. You are important. You are special. You are different. You are unique. Walang ibang makakapalit sa iyo. Nag-iisa ka lang. Kaya nga, pag nawala ang tao dito sa mundo, iniiyakan siya. Kasi wala nang daraan, wala nang darating na kamukha niya. Kahit ang kambal, magkamukha sila, magkaiba pa rin yan. Please remember that you are important. Bawat umaga tignan mo ang iyong sarili sa salamin. Sabihin mo, ang ganda-ganda ko, ang gwapo-gwapo ko. Maniwala ka, magaling ka, matalino ka, masipag ka. Ginagawa mo, kaya mo. You're doing the best that you can. Believe that because God believes in you. That is how God sees us. Ganyan tayo tinitignan ng Diyos. Yan ang tingin ng Diyos sa atin. Pero kung papakinggan mo, ang tingin ng ibang tao tungkol sa'yo, madidepress ka, malulungkot ka. Amen? Kasi kung ang Diyos ang tingin niya sa'yo, mabuti. Meron at merong tao, ang paniwala niya, ang tingin niya sa'yo, masama. Amen? Kaya kung tinitignan ka ring masama ng ibang tao, alalahanin mo, mabuti ka, mahalaga ka. Say that to yourself. I am valuable. I am special. I am important. But the second truth is, not everybody will appreciate your value. Amen? Hindi lahat ng tao papahalagan ka. Hindi lahat ng tao makikita ang iyong halaga. At bakit? Hindi dahil hindi ka mahalaga. Ito ay dahil sa kanilang ugali. Meron talagang tao, ugaling aso. Yan yung binabanggit ng ating Panginoon. Banal ang isang bagay, pero dahil aso ang ugali, anong ginagawa? Sinasayang, tinatapak-tapakan. Meron talagang tao, ugaling baboy. Kaya kahit na mahalaga ka, kahit na mabuti ka, bababuyin ka nila. Wala kang halaga minsan sa ibang tao dahil pangit at masama ang ugali ng ibang tao. Expect that people will gossip about us. People will put us down. May mga tao, sisiraan ka nila, lalaitin ka, huhusgahan ka, isasantabi ka, mumurahin ka, lolokohin ka, iiwan ka. Yan ang paalaala ng ating Panginoon. We will experience that, being trampled upon. Not everybody will appreciate how special, how good, how valuable you are. But the third truth is, remember this, when people will not appreciate your value, it will not lessen your value. Being unappreciated does not lessen your value. Kung hindi ka nila matanggap, kung hindi ka pinapahalagahan, hindi nababawas ang iyong halaga. Ang perlas, kahit na tinapaktapakan ng mga baboy, dinumihan ng mga aso, perlas pa rin. Amen? Yan yung tandaan mo. Kahit na ano pa yung sinabi nila sa iyo, kahit ano pa yung ginawa nila sa iyo na masakit, na pangit, na hindi mo makalimutan, hindi nababawas ang iyong kabutihan.
Huwag mo din sanang bawasan ang iyong halaga dahil lang sa mga mangilan-ngilan na hindi ka pinapahalagahan. Remember that if people do not appreciate you, it does not affect your value. Amen? At pang-apat, kahuli-ulihan, it still hurts being unappreciated. Masakit pa rin ang hindi pinapahalagahan. Oo, hindi nababawas ang iyong halaga pag hindi ka pinapahalaga ng iba. Pero aminin man natin o hindi, masakit pa rin ang binabaliwala. Masakit pa rin pag tayo'y sinisiraan ng ibang tao. Masakit pa rin pag nilalait tayo at hinuhusgan tayo. Masakit pa rin pag tayo ay niloko at iniwan. Do not deny that, but accept that. Why? Because pain is part of being human. Tandaan niyo po yun. Pag hindi ka na nasasaktan, ibig sabihin hindi ka tao. Kaya ka nasasaktan, tao ka. Yan ay parte ng ating pagkatao. Pain. And embrace the pain. Accept it, but do not remain in it. Masakit. Pinabayaan ka. Siniraan ka ng ibang tao. Niloko ka. Rise above it. Use the pain to add more value to your life. Use the pain to change, to grow. But learn from that pain. Matuto ka dyan sa sakit na yan. At anong kailangan nating matutunan? Na kailangan din tayong lumayo sa mga hindi nakaka-appreciate sa atin. Kung hindi ka pinapahalagahan, umalis ka, lumayo-layo ka, dahil apektado ka pa rin kahit paano. Kamukha na lang ng isang magandang sasakyan. Imagine mo isang Lamborghini o Ferrari. Kung hindi inaalagaan yan, pinapabayaan, maulanan, maputikan, madumihan, anong mangyayari dun sa napakaganda sasakyan? Hindi pinapaandar. Pagkatapos ng matagal na panahon, pag pinaandar mo, gagana pa kaya? Kung papakarwash mo, anong mangyayari dun sa pintura? Wala na, nasira na. Ganyan din sa atin. Kahit na hindi nabawas yung ating halaga, may epekto pa rin ang ginagawa ng ibang tao sa atin. Kaya maging marunong tayo. Yan ang paalaala ng ating Panginoon. Be wise. Do not waste your life, your value, throwing it to people who are like dogs and pigs. Kung alam mo na ugali niyan parang aso, kung alam mo ugali niyan parang baboy, huwag kang lalapit, hintuan mo na yung pagbibigay ng sarili mo sa kanila. Lumayo-layo ka, ipagdasal mo sila, naway tulungan sila ng Diyos magbago. Pag-isip na silang tao at pag matino na ang kanilang ugali, sige, diyan ka bumalik, diyan ka manatili sa kanila. Do you want to be happy? Do you want to be at peace? Remember these 4 truths. 4 na mahalagang katotohanan. Mahalaga ka, pero hindi lahat papahalagahan ka. At kung hindi ka pinapahalagahan, hindi nababawas ang iyong halaga. At pang-4, masakit din kung hindi ka pinapahalagahan. Kaya lumayo-layo ka muna. I am praying that you be at peace and happy, remembering these 4 very important truths.